welcome in academic spaces because you are the #1 human rights violator. Sinugod ng mga estudyanteng ito ang mga kawani ng Philippine Air Force na naimbitahan sa isang universidad sa Maynila na nagsasagawa ng exhibit. Giit nila na mga sibilyan at estudyante umano ang target ng mga sundalo, gaya ng nangyaring engkwentro sa Mindoro noong Enero. Nasawi sa nasabing engkwentro ang isang estudyante ng isang pamantasan sa Maynila na kasama ng mga rebelde. Sa nasabing engkwentro din nasagip ang isang US citizen na si Chantal Anicoche. Sinubukan silang paliwanagan ng uniform personnel pero hindi nila tinatanggap ang paliwanag. Sa isang bahagi ng video, sumisigaw na ang mga estudyante. Sinubukan din silang pigilan ng mga gwardya ng paaralan. Militar sa pamantasan! Palayasin! Militar sa pamantasan! Nangyari ito nitong Martes sa isang universidad sa Maynila para sa pre-anniversary exhibit ng Philippine Air Force at sa pagdiriwang ng kanilang 79th founding anniversary at bilang pagsuporta sa founding anniversary ng nasabing universidad. Mariing kinondina ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang asal ng isang estudyante. Hindi anya katanggap-tanggap ang asal na ito, lalo pat matagal na umano itong nananatili sa kolehiyo. Malinaw anya na pambabastos lamang ang ginawa ng estudyante. Nakita ko na ang mga sundalo natin na inimbita sa isang eskwelahan ay binastos ng isang estudyante na ayaw na sagot. Gusto lang palakasin ang boses niya para sa kanyang gustong i-broadcast. At may nagsabi sa akin na yung estudyante na yan, 8 taon na, nasa first year college pa. Palipat-lipat daw. Ayon sa kalihim, hindi niya kokonsentihin ang ganitong uri ng pag-uugali at iginiit na nararapat itong aksyonan ng pamunuan ng paaralan. Binigyang diin ni Teodoro na kung hindi kikilos ang paaralan ay maaaring masira ang kredibilidad nito. Dagdag pa ng kalihim, ang ganitong uri ng pag-iisip ay hindi tama at maaaring magdulot ng masamang epekto sa bansa. Anong klaseng asal yan? Ako mismo hindi ko kukonsintihin yan. Kahit na anong sabihin nila. Yung estudyante na yan, kailangan disiplinahin ang eskwelahan na yan. Kung hindi, nakakahiya na ang eskwelahan na yan. Hindi na laya ang tinuturo na eskwelahan na yan, kung hindi baluktot na ideolohiya. At yung ganyang pag-iisip, yan ang magsasanhi, magiging dahilan ng pagkakawawa ng Pilipinas, paurong na takbo ng Pilipinas, pagkawalan ng dignidad ng sarili nating bansa. Sa ngayon, wala pang ibinibigay na pahayag ang nasabing universidad. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.